So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, baka ata nakakalimutan na ni Vice President Sara Duterte yung pagiging vice-presidente niya ng bansang Pilipinas. So, ngayon gusto ko lang i-call out mga minamahal sa inyo. Attention everyone ha, kasi may mga issue talaga na lumilipas at nalilimutan dahil natatabunan ng mga panibagong issue. Alam nyo naman na ang daming issue ng mga Duterte. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo, way back, anong year ito mga minamahal? Way back, nung siya ay isa pa lamang pong alkalde, year 2017, uso po kay Vice President Sara Duterte, yung ghost. Ang hilig ni VP Sara sa mga ghost. Kaya nga hindi na bago, 'di ba? Yung ghost students ni Vice President Sara Duterte na nalaman ng buong bayan dahil nga po sa ating panibagong Department of Education Secretary na si Sani Angara. At besides sa mga nagreklamong mga guro sa GASPE, 'di ba? Sa ina-applyan na GASPE kay Raffy Tulfo. So by the way, mga minamahal, ganito kakupal itong si Vice President Sara Duterte. Tingnan ninyo, yan. Paalala ko lang sa inyo yan, mga minamahal, ha, na ganyan po yung vice-presidente natin na gusto nilang i-insist na sila ay mahirap lang, diba? Na sila ay tapat na maglilingkod sa taong bayan, mahalin natin ang Pilipinas. Diba, lagi nilang sinasabi yan, mga minamahal, and witness naman ata kayo dyan. So, diba, ang taas ng double standard, mahalin ng bansang Pilipinas, pero pro-China. Diba? Mahalin ng bansang Pilipinas, pero naka-US citizen. Passport blue holder. Itong si Kitty Duterte. Diba? Mahalin ng bansang Pilipinas, pero drug dealer di umano. Mahalin ng bansang Pilipinas, pero ang dami nilang ginawang kabulastugan sa ating bayan. At kabilang na nga po dito, mga minamahal, bukod sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, abay, nauna na po itong issue, yung ghost employees na lumobo sa humigit kumulang 1 billion, mga minamahal. Alright, basahin natin ha. Sabi dyan, COA po ang nag-flag dito kay VP Sara. Cost of Davao City hiring of contractual employees balloons to almost 1 billion. Ganun kalaki. Ganyan manggarapal, mga minamahal. Itong si VP Sara. Davao City expenses for the salaries of thousands of its contractual workers have ballooned to almost billion pesos in 2017. Despite questions over the workers' specific duties 3 years ago. The Commission on Audit COA said it's an annual report. So kaya nga hindi na sa atin bago. Sino si Mary Grace Piatos, sino si Team Amoy, Team Asim, diba? Team Mango, yung mga prutas, diba? Hindi na sa atin bago yung isyong ganun. Dahil matagal nang ginagawa ni Vice President Sara Duterte yung ganitong klaseng sistema. O, basahin pa natin. COA said the local government spent 938.7 million for the other general services of its job order and contract of service COS personnel, or about 81% of the 1.16 billion allotted for contract services. So mga minamahal, the expenses were listed under the city's maintenance and other operating expenses, or MOOE. According to the COA, the amount is 16.8% higher compared to the 803.7 million allotted in the previous year. More than 183 million more compared to 2015, and an increase of more than 200 million from 2014 when COA flagged Davao City over the questionable hiring. So, nagigets nyo? So, mga minamahal, ang punto lang natin dito, itong issue ni Sara Duterte, hindi to basta-basta. No? Hindi ito dapat kinakalimutan. Kasi may mga times na, okay, ang issue ngayon ni Sara Duterte, katulad kay Maris Umali na, hindi daw sinabi ni Sara Duterte na resign BBM. Siyempre, di ba natatabunan? Pero
Mga minamahal, small issue lang yun. Ito yung dapat pagtuunan natin ng pansin, yung korupsyon na ginagawa di umano ni VP Sara. Di ba kasi yan yung main problem ng bansang Pilipinas, which is yung korupsyon. Bukod sa kahirapan, sa pagtaas ng bilihin, number one dyan yung korupsyon. Tumaas lang naman yung bilihin, mga minamahal, dahil sa utang ni former President Duterte na umabot ng trilyon sa ibang bansa na tayo ang nagsasuffer at ngayon parang nababaliw tayo kung paano natin mababayaran yun bilang isang taxpayer na bansang Pilipinas. Tandaan ninyo mga minamahal yung mga Duterte wala daw pong dinagdag na kahit ni isang poste sa kanilang pamamahay. Pero kung mapapansin ninyo, okay, wala silang dinagdag pero yung kanilang mga bank account, bakit sobrang dami? At hindi lang yan mga minamahal. Hindi din sila nagdi-declare ng kanilang SALN. Diba? Kaya, kung ako yung tatanungin sa daming issue ni Vice President Sara Duterte at hindi na nga siya nagpapaka-Vice President dito sa bansang Pilipinas dahil lagi na lang nandoon siya sa The Hague, sa the Netherlands, instead na pagsilbihan ng taong bayan because she is a public servant and she is meant to serve the people, much better na i-push natin yung impeachment. Diba? I-push natin ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Huwag natin kalilimutan yung totoong issue ng taong bayan. Kaya dinidinig yung impeachment kasi nandoon yung korupsyon. Yung issue ni VP Sara sa korupsyon. Nagigets ninyo mga minamahal? Kaya nga sabi ko, gusto kong maging vocal sa inyo na hindi dapat tayo nakatuon lang sa mga recent issue. Pagtuunan natin ng pansin yung mga nakaraang ginawa nila na dapat nilang pagbayaran. Nagigets ninyo? Mga minamahal, yung mga issue nila noon na parang ibinaon na lamang sa hukay. Na dapat kailangan nating i-dig up, i-brought up, nang sa gayon malaman ng taong bayan na, ganito pala sila. Ito pala yun. Diba, hindi natin pwedeng ibaon ito sa limot. Kailangan natin mga minamahal, pagtuunan ito ng pansin. Alright? So yun po. Diba? Ang hilig nila sa ghost, no? Kahit nga din sa mga students, yan, no? Nung si Sara Duterte ay isang Department of Education Secretary. What we know so far, those students indebted SHH voucher program dahil yan kay VP Sara. Diba? Hindi niya minanduan ng maayos yung Department of Education nung siya ay secretary ng secretary ng departamento. Diba? So kung doon pa nga lang wala nang nagawa si VP Sara, how much more pa kaya pag naging presidente siya na bansang Pilipinas. Alright? So yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.